utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng ilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ayan po ang ating narinig at ating naumagaan. Sabi ko ng kanyang salita ay kung ating lamang bibigin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon. Ayan. At maliban pa rin gagawin ang matuwid sa kanyang harapan, titingin ang kanyang mga utos, gaganapin ang lahat ng palatuntunan. Sabi ng Panginoon, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ayan. Kagaya na daw na ibinigay niyo doon sa Egyptyo, kung alam natin yung history doon, no? Sa kay King Pharaoh, no? Lahat ng salot pinadala ng Panginoon. Ayan, para magising lang na mayroon pa pala Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Ayan. So, ang katotohanan ay hindi biging lamang natin bilang tao ng buong sikap. Ayan. Ang salita ng Panginoon, ulitin ko lang po, gagawin ng anumang matuwid sa paningin ng Panginoon, no? Matuwid, kailangan matuwid. Gaganapin ang lahat ng kanyang palatuntunan. Ang sabi ng salita niya, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling. Ayan. So, ibig ko sabihin, tayo bilang tao ay hindi tayo magkakaroon ng anumang sakit o karamdaman. Ayan. Kung sana gagawin lang natin at susundin yung salita ng Panginoon. So dito nalalaman po natin na kaya pala ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman. Tayo po, tayo eh. Ang sabi ng pastor, as long na tinuturing mo sarili mo na tao, kakasama ka rito. No? Maliban kung maturing mo sarili mo, unggoy ka. Dahil sa unggoy, hindi Diyos ang medika sa iyo. No? Pero as long na tinuturing natin sarili natin, tao tayo, ang medika sa atin ay Diyos, kasama po tayo dito. Na kung susundin lamang natin pala ang kanyang salita, ayun, wala daw po siyang ilalagay na karamdaman sa iyo. So, salita po ng Panginoon niya. Nasa atin na lang po yung pananampalataya kung atin po paniniwalaan. Yan, subalit kung bakit po nabibigo pa rin na sundin ng tao ang mga utos ng Panginoon, po, dahil sinabi na rin ng salita ng Panginoon sa atin na tayo bilang tao, sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, ganito po ang sinabi, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, ito, kahit anong sikap natin bilang tao na sundin yung utos ng Panginoon para sana matanggap natin yung kanyang pangako na wala siyang ilalagay na karamdaman, nabibigo pa rin po tayo. No? Kumbaga, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, hindi pa rin natin nasusunod yung sinasabi ng salita ng Panginoon dahil binanggit na rin mismo ng salita ng Panginoon yung po sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay daw na walang matuwid sa lupa, no? Na tao po tinutulong dito na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, halos lahat tayo bilang tao nagkakasala pa rin talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi maalis-alis pa rin yung karamdaman na sana ay wala sa atin yun bilang tao kung pinutupad lang talaga natin yung kanya. Ganyan po ang kanyang pangako. Yan, sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 10, gaya daw ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ulit-ulit, ulit, wala kahit isa. Wala daw kasi matuwid sa mga Panginoon. Ang tao, no? Lahat ng tao. Ayan. So, kung hindi talaga natin i-apply sa buhay natin ang salita ng Panginoon, ay hindi po tayo magiging matuwid.
So yun lang po yung time na pwede natin sabihin na meron ng mga tao na nakikita natin matuwid sa ating paningin dahil meron na silang salita ng Panginoon na sinusupay. Ayan, kasi baka magkakatayo, meron naman ako nakita ng mga matutuwid, mababait sa ngayon dahil na may salita na rin ng Panginoon. Meron ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 3, dito muna sa first John, chapter 1 verse 8, sabi naman po dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Meron kasi nagsasabi na, ay wala nagawang masama, wala nang kasalanan. Pero sabi ng ay sinasabi natin, wala daw sa atin yung katotohanan, hindi yung salita ng Panginoon, wala sa atin, hindi natin ina-apply. Ayan. At sabi pa ay dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ayan. Sa Romans chapter 3 verse 23, sabi naman dito, sapagat ang lahat na ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Binabanggit na mismo ng salita ng Panginoon, lahat nga ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, kung ano yung mga utos ng Panginoon, ano yung mga requirements ng Panginoon, hindi natin natupad yun, hindi natin nasunod. Kaya lahat dahil doon hindi natin nasunod bilang tao, lahat nga ay nagkasala. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Dahil doon, sa Romans 6, chapter 6, verse 23, kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. So, dahil sa kasalanan, ibinigay na rin bilang kapalit, bilang bayad, no? Yung tinatawag na kamatayan. Kung wala sanang sala, walang kasalanan, ang tao ay wala rin kamatayan. Pero inallow po din yan ng Panginoon na ang tao talaga ay magkaroon ng kamatayan kasi nga nais niya rin makapiling tayo bilang tao pagdating ng araw sa kanilang buhay. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, walang tubo at laman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat po yan magsisimula. Ayan. So, yun, dahil sa kasalanan ay naglagay ang Diyos ng kamatayan sa tao. Ngunit ganun pa man, nagbigay pa rin siya ng kaloob sa tao, yun po ang buhay na walang hanggan. Buhay na magpakailanman sa piling ng Panginoon. Subalit paano naman natin matatanggap ito? No? So aalamin po natin ito kasi napakalaga po ito. Yung tinatawag po na buhay na walang hanggan. So sabi po dito, tanggapin ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ayan, hindi ko alam kung pamilya kayo sa bautismo, sa kanyang pangalan ng ating Panginoon Isos, upang pagkalooban din tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang bautismo lang sa pangalan ng Panginoon Isos, ang pinaka-requirements para tayo ay matatawag na magiging anak ng Diyos. Yan po ang sabi mismo ng kanyang salita sa John chapter 1 verse 12. Sabi po rito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatibagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. So yun po yung time na yun na sa pagtanggap natin sa Panginoon sa time ng bautismo ay sa kanyang pangalan ay binigyan na tayo, pinagkalooban na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So sabi nga, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil ito lang po yung dapat natin i-undergo, yung baptism in Jesus' name, bautismo sa pangalan ni Jesus, para daw matawag tayo na maging anak ng Diyos. So nababasa naman po, no? Sa salita ng Panginoon. Ayan. So, dagdagan pa po natin. Diyan mo at yun po yung kanina. Sabi po sa Mark chapter 16, verse 16, ang sumasampalataya, meaning
manampalataya ka, maniwala ka, manalig ka sa Panginoon at mabautismuhan ay maliligtas. Sa Marcos 16:16 po yan. So sabi ko nga kanina, maganda sana kung nasusundan natin sa ating mga Bible para pwede natin ulitin at mabasa natin ulit. No? Ayan. So sa ulitin ko lang po, sabi rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang dugtong niya po, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayan. So wala pa po yung bautismo sa tubig, yung paglubog, doon pa lang sa ayaw mong sumampalataya, no? Ayaw mong sumampalataya kasi sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan pagkatapos ng sumampalataya. Doon pa lang, sabi niya, ngunit subalit ang hindi sumasampalataya, sabi rito, ay parurusahan. So may kapalit din na parusa. So yun po ay salita ng Panginoon at hindi na po natin pwedeng baliktarin pa. Sa John chapter 3 verse 5, kung atin pong babasahin na 3, 1, 2, 3, 4 hanggang 5, pero hanggang 5 na po ako nagsimula. Ito po yung conversation between Nicodemo and Jesus Christ. No? Yung time na yun ay lumapit po si Nicodemo bilang Sanhedrin, na sa time panahon natin ngayon ay isang abogado, meaning maalam na tao, no? Matalino. Pero lumapit siya sa Panginoon, hinintay niya yung gabi. Ayaw niyang lumapit sa Panginoon na may mga tao pa kasi nahihiya siya na isa siyang kilalang maalam na tao. Bakit lalapit sa isang guro kasi ang tawag sa Panginoon, time, at magtanong. No? So hintay niya yung gabi at sabi niya, nung lumapit siya kay Jesus Christ, sabi niya, Guro, alam ko na ang Diyos ay sumasa iyo dahil hindi mo ang magagawa, mga bagay na ito, yung kung nakita niya na ginawa ng Panginoon na nagpapagaling, kung wala ang Diyos sa iyo. No? Meaning, kasama niya ang Diyos. No? Kaya sabi niya, paano nga ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ng Panginoon, kailangan mo, una niyang sagot, kailangan mo ipanganak muli. So, kahit siya po ay isang Sanhedrin o abogado, mataas ang kaalaman, hindi niya po nauunawaan yun. Kaya ang tanong niya ulit sa Panginoon, paano nga ba ipanganak muli ang isang tao kung may edad na, malaki na? Siya po ba ay papasok muli sa tiyan ng kanyang ina upang muli ipanganak? Inulit po ang sagot ng Panginoon, maliban ang tao panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Iyon po ang sagot ng Panginoon. At sa pangalawa, siyang sagot, maliban ang tao, ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapasok na. Una ay makakita pa lang, sunod ay makapasok na sa kaharian ng Diyos. Take note the word maliban. Ginamit po ang word na maliban ng Panginoong Isus mismo, meaning wala ng ibang paraan. Maliban ang tao ipanganak sa tubig, yun po yung bautismo sa tubig, at sa Espiritu, yun naman po ang bautismo sa banal na Espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang Diyos po mismo, kung meron po tayong mga Bible, naka-read later po yan. Meaning, ang Diyos mismo ang nagsalita yan. Kaya, yun po ang pinaka sagot ng Panginoong Diyos doon po kay Nicodemo na ibig niyang malaman kung paano maligtas. Ayan. So, maliban. Ayan. Yun po, sabi ko po, ang word na maliban, ibig sabihin, wala na pong ibang paraan. Kaya sa ayaw po natin sa gusto, sana po ay maunawaan natin at kung hindi pa po tayo naka-undergo na tinatawag na bautismo sa pangalan ni Jesus, kailangan po natin. Ayan. Kasi sabi nga kanina sa John, sa Mark 16, verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang kaso ng Panginoon yan. So, kaya bigyan ko natin sana ng kahalagahan. Ayan. So, dito sa Deuteronomy 32, verse 9, yan, sabi dito, tingnan ninyo, dito pa rin po tayo doon po sa topic natin na ang Diyos po ay nagpapagaling. Ayan.
Sa Deuteronomy, chapter 32, verse 39, sabi ko rito, tingnan ninyo ngayon na ako sa mga tuwid bagay, ako nga, sabi ng Panginoon, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. Ito sabi ng Panginoon dito sa lumang sipan. Kasi sa yung Deuteronomy, sabi ko sa aklat doon sa Old Testament. Sabi niya, tingnan niyo ngayon ako, baka bagay ako nga. Sabi ng Panginoon doon, walang Diyos sa akin, meaning walang Diyos maliban sa akin. Ako'y pumapatay, may karapatan siyang pumatay, bumuhay, sumugat, at magpagaling. Sabi niya, walang makakaligtas sa akin. Yun po yung prerogative ng Diyos, no? Sa tao. Hindi po tayo makapagtanong, actually wala tayong karapatan magtanong bakit may mga taong namatay sa ganitong aksidente, sa ganitong pangyayari, pakalakiti. Yun po yung prerogative ng Diyos, no? Kasi minsan po isipin ng tao, mabait sa Diyos, bakit hinayaan niyang mangyari yan? Ano po ang ibig sabihin ng prerogative? Wala po tayong karapatan magtanong dahil siya po ay Diyos, karapatan ng binuha ng buhay. Dahil siya man ang may ligtas. Tayo po ay nanutulad lamang sa putik at siya ay magpapalyo na kung anong gusto niyang formang